Maligayang pagdating sa aming bagong video. Ngayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback. Mahalaga sa amin ang iyong opinyon. Kaya, huwag nang mag-aksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Ang silid kainan ay puno ng tawanan, basag-basag na usapan, at malamig na ilaw mula sa chandelier. Ika-negatibo 55 na kaarawan ng kanyang tita Miriam, at halos lahat ng kamag-anak ay naroon, mga pinsan, tiyo-tiya, lolo't lola. Si Clara ay nakaupo sa dulong-dulo ng mesa, katahimikan ang kanyang kasama. Nakangiti siya sa bawat pagbati, ngunit may bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Anak, pakisalin nga ng kanin kay Tito Ben mo, bulong ng kanyang ina, si Marisa, habang nakatitig sa kanya ng malamig. Sumunod si Clara, tahimik. Alam niyang may namumuong tensyon. Ramdam niya ito sa bawat sulyap ng kanyang ina at sa mahigpit na panga ng kanyang ama, si Roberto. Hindi pa man siya nagsasalita, alam niyang may paparating. Pagtapos ng main course, tumayo ang kanyang ama para magsalita. Gusto ko lang batiin ang kapatid kong si Miriam. Maligayang kaarawan bungad nito, sabay hawak sa basong ngala. May ilang palakpakan. Ngunit sumunod ang hindi inaasahan. Alam nyo, habang tayong lahat ay nagtatrabaho para sa ating pamilya, may ilan sa atin na mukhang hindi pa rin marunong tumanaw ng utang na loob. Dagdag ni Roberto habang nakatingin diretso kay Clara. Napalingon ang lahat. Tahimik ang silid. Ang tunog ng kutsara sa pinggan ay biglang nawala. Marami kaming isinakripisyo para sa batang ito. Tuition, apartment, laptop, kahit ang summer trip niya sa Boracay, kami ang nagbayad. Pero anong kapalit? Walang respeto. Hindi marunong magpasalamat. Si Clara ay napako sa kanyang kinaupuan. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang itago ang mukha. Gusto niyang mawala. Pero mulang gayon, sabay kuha ng kamay ng asawa niya, siya na ang bahala. Lahat na ginasto namin, babayan niya. Siya ang magbabayad ng lahat. Parang dumagundong ang mga salitang iyon sa tenga ni Clara. Ang bawat titik ay parang latay sa kanyang dignidad. May ilang tiya na napatingin sa kanya na mayawa. Ang iba'y pilit na umiiwas ng tingin. Walang nagsalita. Walang nagtanggol. Tumeo si Clara. Salamat sa hapunan, mahinahon niyang sabi. Nanginginig ang kanyang tinig, pero hindi siya umiyak. Hindi siya hihigbi sa harap nila. Tahimik siyang naglakad palabas ng bahay, dala ang maliit na shoulder bag at isang tinig sa kanyang loob na nagsabing, tama na. Hindi ko na kaya. Habang naglalakad sa kalsada, ang lamig ng gabi ay tila dumampi sa kanyang balat bilang paalala, mag-isa na siya. Ngunit sa kabila ng ginaw, may kakaibang init na nagmumula sa kanyang loob. Isang apoy ng pagbitaw. Apoy ng paglaya. Pumasok siya sa pinakamalapit na Pito 11 at naupo sa tabi ng bintana. Bumili siya ng maliit na tasa ng kap. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Walang plano. Walang direksyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang isang bagay ang totoo, hindi na siya babalik. Habang nakatingin sa labas, sa mga ilaw ng mga sasakyang dumadaan, nagsimula siyang huminga ng mas malalim. Hindi bilang anak na kailangang sumunod, kundi bilang isang taong pipili ng gayon para sa sarili. Ang kape sa harap ni Clara ay malamig na. Ilang oras na siyang nakaupo sa Pito 11, nakatanaw sa labas, habang ang mga ilaw ng gabi ay patuloy na dumadaloy sa salamin. Puno ang kanyang isip ng mga tanong, saan ako pupunta? Paano ako magsisimula? May asahan ba akong kahit sino? Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bag. Walang tawag. Walang mensahe. Hindi man lang nagtanong kung nasaan siya. Habang sinusyod ang listahan ng mga contact, napahinto siya sa isang pangalan, Renata. Dating roommate noong first year sa kolehiyo, matagal na silang hindi nagkakasap. Hindi niya alam kung saan nagmula ang lakas ng loob, pero pinindot niya ang call. Hello. Boses ni Renata, medyo inaantok. Renata, si Clara to, mahinang ngunit nanginginig ang boses niya. Clara? Oh my God, ang tagal na. Ayos kalang ba? Hindi niya napigilan ang luhang kanina pa niya pinipigil. Doon siya tuluyang bumulwak. Ilang oras lang ang lumipas at naroon na siya sa maliit na apartment ni Renata. Isang kwarto lang, may manipis na kutson at lumang electric fan. Ngunit para kay Clara, iyon ay naging santuwaryo. Mainit ang yakap ni Renata, walang tanong, walang puna. Isang basong tubig lang at tahimik na pagtanggap. Kinabukasan, inihatid siya ni Renata sa isang maliit na cafe sa kanto na naghahanap ng waitress.
Walang walang maayos na sapatos. Ngunit dala ni Clara ang isang bagay na bago, determinasyon. Tinanggap siya agad ng may-ari, isang matandang babaeng masungit ngunit matapat, si Aling Nena. Mula roon nagsimula ang bagong yugto ng buhay niya. Araw-araw, gigising siya ng alas 6, maglilinis ng mesa, maghuhugas ng baso, magpapahid ng pawis. Hindi ito madali. Ang likod niya ay madalas sumasakit, ang paa niya ay puno ng kalyo, at ang sahod ay kasya lang sa pagkain at kaunting ipon. Ngunit tuwing natutulog siya sa lumang kuson sa tabi ni Renata, pakiramdam niya ay may sasay ang bawat pagod. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nawawala ang bigat sa dibdib niya. Ngunit dumarating pa rin ang magagabi ng pangungulila, sa dating sarili, sa mga pangarap na tila nawasak, sa pamilya na tila nakalimot na sa kanya. Madalas ay napapaisip siya, ako ba ang mali? Ako ba ang masama? Ngunit tuwing maririnig niya ang sarili niyang halakhak, habang nakikipagbiruan sa mga customer, o tuwing nararamdaman niya ang pasasalamat ng mga kasamahan niyang waitress, muling lumalakas ang loob niya. Isang gabi, habang nagkakape silang dalawa ni Renata sa teres ng apartment, nagsalita si Clara. Alam mo, hindi kayo akaling makakaya kayo tu. Yang wala kang kahit sino kundi sarili mo lang. Pero, nakakagaan din pala. Ngumiti si Renata, nakatingin sa mga bituin. Hindi mo alam kung gaano ka nakatapang, Clara. Hindi lahat kaya ang ginawa mo. Marami diyan, kahit saktan, tatahimik na lang. Ay ko, lumaban. Tahimik si Clara. Pero sa loob niya, unti-unting may tumitibok na panibagong tiwala. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya talo. At lalong hindi pa siya tapos mangarap. Kinabukasan, sa cafe, isang matandang lalaki ang pumasok at nag-iwan ng flyer sa kanila. Libre pong kursong technical sa community center, para sa mga gustong magsimulang muli, sabi nito. Pinulot ni Clara ang flyer. Tinatigan. Sa kabila ng pagod, tila may liwanag na biglang sumilay sa kanyang isip. Sa huling sandali ng araw, habang pinapahid niya ang basang mesa, bulong niya sa sarili. Hindi man nila ako suportahan, pero kaya kong suportahan ang sarili ko. At sa gabing iyon, habang nakahiga sa maliit na kuson, buo na ang pasya niya. Mag-enroll siya sa kursong iyon. Ang unang araw ni Clara sa community center ay tahimik ngunit puno ng pag-asa. Ang silid-aralan ay maliit, may mga lumang upuan, puting pisara, at amoy ng lumang papel. Karamihan sa kanyang mga kaklas ay mas matanda sa kanya. May mga nanay, construction worker, tindera, at ilang kabataang katulad niyang nawalan ng direksyon. Kumuha siya ng kursong basic computer and freelancing. Hindi niya alam kung anong daratnan, pero iyon ang simula ng panibagong tanong. Ano nga ba talaga ang gusto ko para sa sarili ko? Sa bawat leksyon, tuwing tinuturo ng guro kung paano gumawa ng resume o magbukas ng email para sa trabaho, nararamdaman ni Clara na parang binubuo niyang muli ang sarili. Piraso-piraso, katulad ng pagtipid niya ng pamasahe o pagkain para lang may maipon. Isang hapon, habang naglilinis ng mesa sa cafe, may inyabot si Aling Nena sa kanya, isang lumang sobre, kupas at medyo may dungis na mantika. Ano to? Tanong ni Clara. Inabot sa akin ng isang customer. Iniwan mo raw ito dati dito. Di ko agad nabasa, nasa ilalim ng register. Pagbukas niyang sobre, napahawak siya sa dibdib. Leham. Isinulat niya ito, ilang linggo matapos siyang umalis sa bahay. Hindi niya naipadala. Mahal kong mama at papa. Hindi ko alam kung may halaga pa itong sulat na ito sa inyo. Baka wala na rin kayong pakialam. Pero isusulat ko pa rin, hindi para sa inyo, kundi para sa sarili ko. Masakit ang ginawa ninyo. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil ipinahiya niyo ako, hindi bilang anak, kundi bilang tao. Sa harap ng mga taong mahalaga sa akin, pinakita niyong ako'y walang silbi, walang dangal. Alam kong nagkamali rin ako. Hindi ako perpektong anak. May mga pagkukulang ako. Pero hindi ko inakala na ipapako niyo ako sa krus ng utang. Parang wala akong ibang halaga kundi ang gastos ko. Nayon, wala na ako sa poder ninyo. At sa kabila ng hirap, natututo akong mabuhay. Natututo akong huminga ng hindi nakatali sa takot, galit, at kahihiyan. Hindi ko alam kung may panahon pa para mapatawad ko kayo. Pero sana balang araw, makita niyo rin kung gaano kasakit ang ginawa niyo. Hindi ko kailangan ng balik. Hindi ko kailangan ng anak, sorry. Ang kailangan ko lang ay kapayapaan. Nagmamahal. Clara. Nanginginig ang kanyang kamay. Ilang taon, ilang gabi, ilang hapunan ang ginugol niya sa katahimikan. At ngayon,
Narito ang mga salita ng pusong matagal nang hindi narinig kahit ng sarili niya. Dinala niya ang lihampawi. Hindi niya ipinakita kay Renata. Ibinilanggo niya ito sa ilalim ng kanyang unan, tulad ng lihim na kirot na kailanman ay hindi niya maamin kahit kanino. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong tumatag si Clara. Natututo na siyang gumawa ng profile sa online job platforms. Tinuruan silang sumulat ng cover letter, gumawa ng simpleng graphic design, at mag-manage ng email clients. Isa-isa niyang tinupad ang mga takdang aralin, habang sa gabi naglilinis pa rin siya ng CAF. Isang pangarap na hindi pa niya lubos maaninag, ngunit unti-unti nang lumilinaw. Isang araw, may dumating na email. Galing ito sa isang foreign client, interesado raw sa sample work na ginawa niya sa training. Hindi pa ito trabaho, pero isang palatandaan. Tila sinasabi ng mundo, may naghihintay sa iyo, Clara. Sige lang. Habang nakahiga siya sa kuson, hawak ang cellphone at tinitingnan ang email, muling tumulo ang luha. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng galit o lungkot. Ito'y luha ng pagbangon. Sa perhong gabi, kinuha niya ang sobre at tinignan muli. Sa likod nito, isinulat niya ang isang bagong mensahe. Hindi ko alam kung kailan kita muling mahaharap, Mama at Papa. Pero kapag dumating ang araw na iyon, sana ako na ang magdadala ng pangalan ko, hindi bilang utang, kundi bilang isang taong marunong lumaban. At itinago niya muli ang liham, hindi na bilang bigat, kundi bilang paalala ng kanyang lakas. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang natapos ni Clara ang kanyang kurso. Hindi lang iyon basta papel o sertipiko, para sa kanya, simbolo iyon ng muling pagkabuo. Sa araw ng graduation ng community center, simple lang ang seremonya. Plastic na medalya, ilang folding chairs, at juice sa plastic cups. Pero nang isabit sa kanya ang simpleng kwintas ng parangal bilang pinakamahusay sa klase, napapikit siya at napangiti. Kahit ganito lang, ramdam kong may halaga ako, bulong niya sa sarili. Nagsimula na rin siyang tumanggap ng mga maliliit na trabaho online, paggawa ng social media posters, pag-edit ng documents, at pag-manage ng email accounts ng ilang foreign clients. Sa wakas, nakakatanggap na siya ng kita mula sa sariling kayod, mula sa sariling talino. Unti-unting nababawasan ang oras niya sa CAF, at unti-unting lumalaki ang kanyang tiwala sa sarili. Isang hapon, habang nag-ayos siya ng mga lumang gamit sa ilalim ng kuson, muli niyang natisod ang lumang sobre, ang liham para kina Mama at Papa. Hindi na niya ito binuksan. Alam niya ang laman. Alam niya rin ang bigat. Ngunit ngayong mas matatag na siya, tila may kumalabit sa kanya. Panahon na ba para ilabas ang sugat na ito? Hindi para humingi ng tawad, kundi para matapos na ang pahinang matagal nang nakabukas. Dinala niya ang sobre, isinilid sa isang bagong envelope, at sumulat ng isang maikling note sa likod. Hindi ko ito ipinadala noon dahil galit ako. Gayon ko ito ibinibigay dahil buwana ako. Kinabukasan, dumaan siya sa post office. Ilang beses siyang napahawak sa dibdib habang nakapila. Nanginginig ang kamay niyang humawak sa sobre, pero sa mata niya ay malinaw ang desisyon. Nais ko pong ipadala ito, mahina niyang wika sa teller. Sign Liu Han. Tinang Gap. Tapos Na. Lumipas ang ilang araw. Hanggang isang Sabado ng gabi, habang siya ay nasa laptop, may nagpop na notification, isang voice message sa kanyang lumang messenger account. Galing sa kanyang kapatid, si Liane. Agad niyang pinakinggan, at halos mabitawan niya ang cellphone. Clara, nabasa ni na Mama at Papa ang sulat mo. Umiyak si Mama. Sabi niya, hindi niya alam na ganoon kalalim ang sugat na iniwan nila. Hindi ko alam kung sasagot sila. Pero gusto ko lang sabihin na, salamat sa pagtuloy mong mabuhay. Proud ako SAO. Tahimik si Clara. Hindi siya umiyak. Hindi siya humalakhak. Kalmado lang, pero dama ang bigat ng damdaming bumalot sa kanyang puso. Isang parteng kanya ang tila natanggal. Hindi pa ito pagsasara ng lahat, pero ito'y simula ng paghilom. Kinabukasan, habang naglalakad siya pawi mula sa CAF, nadaanan niya ang lumang eskinita kung saan madalas siyang ihatid noon ng kanyang ama kapag hatid sundo siya sa school. Puno itong alaala, mabibigat at magaan, magulo at malabo. Ngunit sa halip na umiwas, tumigil siya. Tumingin sa paligid. Pinikit ang mata. Huminga ng malalim. Hindi ako bumabalik, mahinang wika niya. Pero ngayon, kaya ko nang lumingon, hindi na para saktan ang sarili, kundi para mapatawad ang nakaraan. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang maliit na notebook. Doon niya isinulat ang bago niyang pangarap, magtayo ng sarili kong online services team para sa mga kabataang tulad ko.
Gayon, hindi na lang siya basta nabubuhay, may direksyon na ang kanyang mga hakbang. Sa gabi ring yon, habang nakahiga sa tabi ni Renata, tinanong siya nito, "Ano ng plano mo sa birthday mo, Clar?" Ngumiti siya, nakatingin sa kisame. "Siguro, magpapasalamat. Sa sarili ko. Sa lahat ng hindi naging madali. At sa lahat ng hindi bumitaw sa akin, kasama ka na roon." Tahimik si Renata, and gumatay rin. "Alam mo, hindi ka na yung Clara na tumakbo palabas ng bahay dati. Tama ka, sagot ni Clara. Ako nang gayon ang Clara na pwedeng umuwi kung kailan niya gusto, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil kaya niya." Isang taon makalipas ang araw na iniwan ni Clara ang kanilang bahay. Isang simpleng seremonya ang ginanap sa isang maliit na co-working space sa Quezon City. Hindi ito ang grande, walang mga lobo, walang banderitas, pero puno ito ng ngiti, laptop, at mga taong may kanya-kanyang kwento ng muling pagbangon. Opisyal na inilunsad ni Clara ang kanyang online services collective, isang freelance team na binubuo ng mga kabataang hindi nakatapos ng kolehiyo, mga solo parent, at mga dating out-of-school youth na tulad niya. Salin Sikap ang pangalan ng grupo, kombinasyon ng salin, kasi karamihan ay content writing, translation at transcription ang ginagawa, at sikap, dahil bawat isa sa kanila ay may sariling kwento ng pagpupunyagi. Sa kanyang simpleng speak, tumayo si Clara sa harap ng mga bisita, may hawak na maliit na mikropono, at bahagyang nanginginig ang boses. "Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Hindi ako sanay magsalita sa harap, pero ngayong araw, gusto ko lang ipaalala na hindi mo kailangang maging perpekto para magsimula. Kailangan mo lang maniwala na may sasay ka, kahit ilang beses kang itinumba ng mundo." Palak Pakan. May mga tumayo pa at yumakap sa kanya matapos. Si Renata, na hindi kalanman bumitiw, ay nandoon rin, tahimik pero kitang-kita sa mga mata ang pagmamalaki. Nang gabing yon, habang naglalakad pawi si Clara, biglang umambon. Malamig ang hangin, at napuno ng kumukuti-kutitap na ilaw ang lansangan dahil sa paparating na Pasko. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang maliit na papel, isang text message na pinilit niyang huwag pansinin buong araw. Galing kay Mama. "Kung may panahon ka, Clara, gusto ka sana naming makita. Wala kaming hinihingi. Gusto lang naming humingi ng tawad." Kung Puid. Tumigil siya sa tapat ng isang bakery, pinanood ang pagpatak ng ulan sa salamin. Ilang saglit ng katahimikan. Walang luha. Wala ring galit. Ang puso niya ay hindi na naglalaban. Payapa na. Hindi niya alam kung kailan, pero marahil isang araw ay dadalaw siya. Hindi para bumalik, kundi para harapin ang natitirang mga sugat, at baka lang, may balik pa sa pagkawasak ng dati nilang ugnayan. Pero ngayon, hindi yon ang mahalaga. Ngayon, siya ang may tahanan, sa loob ng kanyang sarili. Pagkauwi niya sa kanilang inupahang silid, binuksan niya ang laptop. May bagong email, isang client mula Canada na gustong i-hire ang buong team nila para sa isang 3 buwang proyekto. Napangiti siya, sumandal sa silya, at pinanood si Renata na natutulog sa gilid, pagod sa pag-asikaso ng mga papeles para sa bagong training center na gusto nilang buksan. "Dari, wala akong alam kundi tumakbo palayo. Gayon, kaya ko nang humarap kahit kanino. Kaya ko nang lumaban, tumawa, umiyak at magpatawad, hindi dahil hinihingi ito ng iba, kundi dahil pinili kong maging buo." Kinuha niya ang kanyang journal. Iyon pa rin ang lumang kwaderno mula noong unang gabi niya sa silid na iyon. Binuksan niya ang pinakahuling pahina at sumulat. "Hindi ako produkto ng galit ng iba. Ako ang bunga ng tapang kong lumaban kahit mag-isa. Ako ang sariling tahanan na matagal kong hinanap. Ngayon alam ko na ako si Clara. At sapat na ako."